Pagka hinahangaan ka dahil sa magaling ka, no? Magsalita. Lalo na pag may mikropono. Yan. Magaling eh. Ito si Rapi Tulfo. Pero, pag nasa pwesto ka na, Okay, pakinggan muna natin tong sentimento ni Percy Lapid, ni late Percy Lapid, tungkol ito sa sinabi or sa pinost ni Senator Rapi Tulfo noon na killjoy daw ang mga taong di nakakaintindi o makaunawa or magbibigay ng konsiderasyon sa selebrasyon na dinaluhan nila o sa mismong kaarawan o sa 50th birthday ni Senator Angara noon na nagsasaya at nagkakantahan sila. Eto lang bilang ikaw o kayo ay isang pampublikong opisyal, mahalaga ang magpapakita kayo ng pagiging sensitibo sa kalagayan ng mamamayan, lalo na sa panahon kung saan maraming tao ang naghihirap at nagugutom. Eto ang dapat tatandaan ng mga nakaupo sa gobyerno. A public office is a public trust. Nang ibig sabihin that individuals holding a government positions are accountable to the public. It signifies that their primary duty is to serve the interest of the citizen, and they must be performed their responsibility with honesty, integrity, without personal gain o yung pansariling ito mga ito. interest Ayun, lang. nagpa-party lagi. Ang dami nang ang video, di ba? Ni Bongbong Marcos. Simula nung mapwesto siya, puro party. Ang hilig sa kantahan. Inuuto naman siya ng mga senador, di ba? Tsaka ng mga public officials. Yan. Para makadikit sila ng gusto. Utuin natin. Mahilig kumanta yan eh. Di ba? O, pakantayin natin. Hindi ba ay makakatikim ka na? Di ba? Hindi pwedeng hindi. Dahil public official ka eh. O, meron kang accountability. Pati kayong lahat dyan sa Senado, accountable kayo kahit ano sabihin ninyo. Akalain ninyo, kumalat yung video na nagkakantahan sila, masayang-masaya sila, nagsasayawan pa sa entablado. Lahat itong senador. Doon mo makikita eh. Ang ipinaglalaban mo dapat, yung interest lang ng bansa. Huwag mong personalin yung labanan na ikaw dito, ikaw doon. Kasi baliwala ka. Pareho kayong baliwala. O, ang sasabihin mo lang kung ano yung tama, ano yung mali. Mali itong ginagawa nito, mali yung ginagawa nito, tama yung ginagawa nito. Ni ganon, di ba? Yung trabaho namin sa media yun eh. Hindi yung trabaho yun sa social media. Mga kaibigan. Ngayon, ang mga public officials, accountable yan talaga. Dahil, ang sabi nga sa konstitusyon, a public office is a public trust. Mga kaibigan. Ngayon, dahil binabati ko sila, yan, kabago-bagong upo, nakita mo kung paano silang magsaya. Nandiyan ba yung video? Ito, pakita ninyo. Pakita natin sa inyo. Hoy, sa harap ng nagtataas ang halaga ng bilihin, harap ng paghihirap ng marami, sa ulat nga ngayon, milyon-milyon ang nagugutom at walang hanap buhay. Pero, paano nito iwawasto yung kamalian kung yun ay ginagawa din nila? Mga kaibigan, ano po? Tinawag ni Rapi Tulfo na killjoy. Kasalanan pa ng publiko na magalit ka dahil para bang hindi sila seryoso sa problema na kinakaharap ng ating bansa at ng ating mamamayan. Dahil hindi naman tayo hindi naman bagsak ang ekonomiya natin sa panahon ni Ramos. Doon nga tayo tinawag na, we are no longer the sick man of Asia. Dati sa panahon ni Marcos, tinawag tayong sick man of Asia. Hindi na, sa panahon ni Ramos. Nagsimula naman ang pagpasok ng investment dito sa panahon ni Mrs. Aquino dahil panahon ni Marcos, walang namuhunan dito, mga kaibigan. Ngayon, eto, sipin mo yan, birthday nitong si Sunny Angara. At ikinakatwira ni Tulfo, mga kaibigan, na charity daw yan, kawang gawa yan, na nagtulak sa kanila sa isang gabi na sila'y magparty. Ganyan pala kayo magkawang gawa. Kailangan may party.
Mga kaibigan, ito'y ginanap nung Sabado sa Manila Polo Club. Ano yun? Lugar ng mayayaman yan, di ba? Polo Club sa Forbes Park yan eh. Siyempre, maraming nagagalit na nagsasabi na habang nagpaparty itong mga politikong ito, ang mga Pilipino'y nahaharap sa iba't ibang problema ng inflation, pagbagsak ng pera natin, pagtaas ng presyo ng mga bilihin, at ng iba't iba pang socio-economic problems, mga kaibigan. Nag-press conference pa si Tulupong, Tulpo, at tinanong siya, ano nararamdaman mo dyan sa mga komentaryo, na binabanatan ka, at ang ibang public officials na dumalo dyan sa 50th birthday party ni Anggarapal. Anggarapal talaga eh. Sabi niya, napaka-killjoy naman yung mga nagsasabi niyan. Dapat inaalam din nila siguro yung reason. Yan dapat daw, inalam muna ninyo ang reason. Kung bakit. Ano bang isa sa mga dahilan kung bakit kami nandun? Yan. Una, tao naman kami. Mga kaibigan. Yung mga naghihirap, hindi ba tao yun? Mga kaibigan, wala akong nakitang ganyan sa ibang bansa. Mayayamang bansa pa, hindi nagaganyan eh. Di ba yung sa Japan, merong nagpa-party, nag-resign yun dahil binatikos siya ng binatikos. Namigay ng melon, tapos nag-host ng party, hindi naman pera ng gobyerno ginagastos. Kasi siya, mayaman. Bago pa siya napasok sa politika, mga kaibigan. So, ayan hindi natin nakikita, bawal sa kanila yan. Labag sa propriety yan eh. Yan yung sinasabi nating kadalasan na dapat ang ma-restore dito sa Pilipinas, lalo sa gobyerno, yung rule of law at yung propriety. Ano ba yung propriety? Pag sinabi mong propriety, yun yung kawastuhan. Yan ba? Wasto ba yan? Naghihirap ang bansa sasabihin mo pa, killjoy, yung mga tao. Ang daming walang malamon, dyan lang sa party na yan eh. Mga kaibigan, tatawagin mo pang charity yan? Charity daw yun kasi una tao sila. Pumasok ka sa gobyerno eh. Di ba? Pag pumasok ka sa gobyerno, kahit tao ka, alam namin tao ka. Ito tutuloy lamang natin itong sinasabi ni Rafi Tulpo, mga kaibigan. Akalain mo, sabi, killjoy, ba kasalanan pa natin, Kasalanan pa ng publiko na punahin sila sa kalaswaan. Malaswayan yung ganyan. Nagtatanghal kayo ng ganyan Bagsak na bagsak ang Pilipinas. Ang presyo ng asukal, magkano na? 100 pataas na, mga kaibigan. Isipin mo yan, tapos ganyan kayo. Sabi niya, tao kami. Marunong din kami, dapat mag-relax ba? Huwag mo sa publiko yan, relax, di ba? Kaya nga, pag nakukunan yung mga kuwan, hindi, malaswayan, mahala yan. Kung ikaw, public official ka, marami ka nang hindi pwedeng magawa, katulad ng ikaw ay wala pa sa public office. Dapat i-observe mo yung propriety, yung kawastuhan, mga kaibigan. Yung kaya madalas natin ginagamit yung word na yun masyado na kayong insensitive. Insensitive yung tawag sa'yo. Ang tawag dyan sa ginawa nyo, inappropriate yan. Hindi pwedeng i-display mo maging sa batas kung ano yung kalaswaang ginagawa ninyo. Kung malaswa yan, pwede na rin kayong bahay nyo, di ba? Nakikita ng publiko, di ba? Mahalay na yan mga kaibigan Isang malaking kahalayan at kalaswaan yan, mga kaibigan. Ang sabi pa niya pangalawa, it was for a cause. Anong cause? So, yung cause, ang sabi ni Tulupong, Tulpo, so may naitulong yung party na yun. Nakatulong pala yung party na yun. Hindi lamang pagsasayaw-sayaw, kundi for a good cause. Mabuting layunin daw, charity, mga kaibigan. At ipinagmalaki ni Anggara na sila'y nakalikom ng 3 milyon. 3 milyon. Anong cause yan? Ito raw ay gagamitin para idonasyon
sa Philippine General Hospital. Merong gumawa ng sulat na naka-upload sa social media. Hindi ko alam kung ano pangalan nitong taong ito. Ipinasa lang sa atin ito mga kaibigan Pero ito'y kalat na sa social media. Dahil ito sa pagsagot ni Tulfo na binibigyang kasalanan pa ang publiko. Ano yan? Ang tawag sa iyo at saka sa mga kasama mo, insensitive kayo sa inyong mahalay na pagtatanghal. Ito, binanggit nitong isang sumulat ng kanyang saloobin kung ano yung batas na nagbabawal sa ganyan. Sabi nitong sumulat, Dear Senator Rapi Tulfo, tao lang din kayo pero tao kayo ng mga senador at presidente. Tao kayo ng mga senador at presidente. You have a higher calling and a greater moral duty and responsibility. Yan ang sabi niya. Tama, tao ka. Kasi nga, pag public official ka na, huwag nang gagawin yung ginagawa mo na alam mong mapupunan ng taong bayan. At meron tayong batas, tandaan ninyo, yung Republic Act 6713. Yun ang gumagabay sa lahat ng nasa gobyerno kung paano mo gagampanan ang iyong tungkulin habang ikaw ay nanunungkulan sa gobyerno. Hindi bali nang si Robin Padilla ay maraming asawa noong siya po ay hindi pa senador. Kailangan katulad ngayon, ang asawa na lang niya, si Mariel, di ba? Nag-Muslim siya. Kulang yan. Dagdagan mo pa ng 3, di ba? Para mabigyan natin ng justification ang kahalayan. Di ba ho? Ito, sabi, kung nagbabasa po kayo ng batas, yan, you will know that under Republic Act, ito na, binabanggit na, 6713, or the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, you are covered, sakop ka, by the norm. Kung ano yung dapat na gawain ng mga public officials at ng empleyado. Simple living. Sa simpleng pamumuhay. At nasasaad sa batas na yan. Public officials and employees and their families shall lead modest lives appropriate to their positions and income. They shall not indulge in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Mga kaibigan sa bagay, sanay na mag-display itong si Rapi Tulfo tsaka yung magkakapatid na yan na ostentatious na pag-display ng kanilang kayamanan. Kaya nga marami ang nagtatanong sa kanila, paano kayong yumaman ng ganyan? Saan nyo kinuha yung kayamanan ninyo? Wala pang YouTube nun ganyan na sila kung dumisplay. Ang mga sasakyan ang dami, convoy, mga kaibigan. Ang sabi pa nito, inappropriate yan di ba? Sabi nga dito sa batas ang mga public official, mga empleyado, kasama ang pamilya nila, ang dapat manguna sa payak na at nararapat sa kanilang posisyon at kinikita. Yan ang sabi sa batas. It was extravagant, mga kaibigan. Talagang hindi lang maluho, sobrang maluho. It was ostentatious. No one can disagree with that if they watch it. Actually, sabi nitong sumulat, more than you and other senators, ang problema talaga sa party andun sa carefree and lazy BBM. Kung hindi mo pa alam, Senator Rapi, party ng party halos si BBM mula nang siya'y manalo. For your information, wala pa din tayong Secretary of Health. Wala pa ding aksyon sa transport crisis sa EDSA at buong Metro Manila. FYI din, for your information din, nung weekend, ang lakas ng ulan at baha. Habang nagpapaparty kayo, binabaha kaming mga Pilipino. Did we hear anything o any concrete plans
and action to finally resolve the perennial problem of flooding in Metro Manila? Oh, meron na ba kayong solusyon? O eto mga ito. Ayun, nagpa-party lagi. Ang dami nang ang video, di ba? Ni Bongbong Marcos. Simula nung mapwesto siya, puro party. Ha? Ang hilig sa kantahan. Inuuto naman siya ng mga senador, di ba? Tsaka ng mga public officials. Yan. Para makadikit sila ng gusto. Utuin natin. Mahilig kumanta yan Di ba? O, pakantayin natin. Hindi ba si Pinoy, dyan din nababanata nung araw? Si Pinoy, merong occasion, nag-party, tumugtog pa nga, family birth control, Mga kaibigan, isa yan sa paraan ng pang-uuto, Hahanapin yung kiliti mo, di ba? O, pag doon ka, parang yung nanay niya, si Imelda, di ba? Ang galing kumanta ni Imelda. Pag kumakanta yan, nababasag yung chandelier sa Malacanang. Yung operatic ang boses, mga kaibigan. Kumakalog yung kaya hindi lang lindol kumakalog yung mga chandelier dyan Kundi pag kumanta na si Imelda, mga kaibigan, nang dahil sa'yo. Ngayon, ayan, Huwag mong ipamuka yung 3 million for PGH. Mas malaki ang bag naming mga taxpayer. Totoo nga naman, mga kaibigan. Naging senador ka lang, todo depensa ka na sa mga kapwa mong government official. Trabaho rin naman niya dati yun mga kaibigan kunyari, public service, magsusumbong ka sa kanila. Pag ang sinumbong mo, maraming pera, mga kaibigan, wala namang nangyayari sa kasong isinumbong mo. Di ba? Wala na. Bakit? Nakausap na nila yung isinumbong mo Yun ang may pera, yung isinumbong mo Ikaw, wala ka namang pera O di, nagamit ka pa sa pagkakapirahan.